Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Salamat sa Amang Diyos. Dahil isang linggo na naman, nandito pa rin tayo sa loob ng bahay-sambahan upang tayo'y sumamba sa Kanya. Mga kaibigan, mga kapatid, ito, kung maniwala kayo sa akin, nasa iyo na po yan. Maraming mga tao na gumagawa sila sa mga reliyon nila para sa sarili lamang nilang kagustuhan. Marami sila. Yun lang, 2 Smith, nagtayo sila ng kanilang mga relihiyon. Yung panganay nga na Smith ay siya ang founder ng Baptist. Yun namang isang Smith, si Joseph Smith, siya ang founder ng Mormons. Ginawa nila yon para magkaroon sila ng maraming pira. Si Muhammad ay isang tao na hindi siya Islam. Si Muhammad, noong nagtayo siya ng kanyang relihiyon, inuutosan siya sa taga-Roma, isang papa sa Roma. Basta ang sabi, huwag mo lang akong kalimutan. Silang lahat nagbibigay ng porsyento doon sa papa sa Roma. Sino pa? Itong iglesia. Yung iglesia na itinayo ni Felix Manalo dito sa Pilipinas noong July 27, 1914, sabi niya, yun daw ay kay Jesucristo. Hindi si Kristo ang nag-rehistro, ang nagtayo sa iglesia dito sa Pilipinas. Sino ang nagtayo? Sino ang nagparehistro? Si Felix Manalo. Tapos, ang lahat ng mga sinasabi nila, kinuha nila doon sa Biblia. Noong si Kristo, ang Panginoong Hesukristo pa ay nandito pa sa lupa, totoo po na nagtayo siya ng kanyang, yung mga apostoles, mga inuutusan niya yun. Kasi yung mga apostoles, gaya ni Pablo, ni Pedro, ni Matias, si Santiago, marami sila para ipalaganap ang kautusan. Ang kautusan na tinuturo nila, iisa lamang ang Amang Diyos, na ang kanyang sitwasyon, ang kanyang kalagayan ng Amang Diyos ay espiritu, tulad ng hangin. At tinuturo ng mga apostolis
na ang Panginoong Hesukristo ay tao ang kanyang kalagayan. Ang lahat ng mga apostolis pinapatay nila. Bakit? Hindi sila makapaniwala na may iisang tunay na amang Diyos na nasa langit. Para sa kanila, ang ginawa nilang Diyos ang Panginoong Hesukristo. Diyan sila galit na galit. At ganun din ang iba't ibang mga relihiyon. Galit sila. Sapagkat itong mga tinuturo ko sa inyo ay totoo. Matagal na po na inuutusan ng ating amang Diyos si Daniel, sapagkat nakita na ng ating amang Diyos kung ano ang mga pangyayari na dumating, na ang mga tao sa pamamagitan ng Biblia ay magkaroon sila ng maraming pera. Hindi nila itinuro na matagal na pala pinasarhan ang Biblia. Hindi nila tinuro. Ang karamihan sa mga reliyon, ang mga tinuturo nila, yung yung 10%. Karamihan, yun po ang totoo. Iisa lamang ang tunay na relihiyon na hindi nangungulikta ng 10%. Wala kaming 10% dito. Ang ginawa lang namin ay umawit, manalangin, at magtuturo itong abang lingkod ninyo sa mga salita ng ating amang Diyos na narinig ko mula sa langit. Maraming mga tao, ito naman si Helen G. White. Doon tayo kay Helen G. White. Isa din siya sa nagtuturo na religion na siya mismo ang nagpaparehistro ng Seventh-day Adventist. Tinuro niya na huwag ipakain ang mga isda ng mga walang kaliskis, huwag ipakain ang baboy. Ngayon, nagdidebate ito sila. Yung Katoliko at saka Seventh-day Adventist, nagdebate sila. Ano ang kanilang pinagdidebatihan? Tungkol naman sa pagkain. Si Helen G. White nagturo na hindi ipakain ang dugo. Ito namang Katolisismo, yung Catholic Defender, ang sabi niya, ipakain daw ang dugo. Sabi nila, masarap daw. Kaibigan, kapatid, tandaan po ninyo ito. Ang amang Diyos na nasa langit, siya talaga ang nagutos na huwag ipakain ang dugo. Ano ang sabi ng mga pare? Tingnan mo anong sinabi nila. Kung hindi ipakain ang dugo, yung isda, di ba may dugo? Ngayon, mawala lang ang dugo kapag maluto na. Halimbawa, gawin mong pinaksiw. Kapag maluto ng isda, mawala ang dugo. Tingnan mo kung anong kalokohan ang mga sinasabi nila.
Ang ibig sabihin na huwag ipakain ang dugo ay ang mga hayop mananap nga gumagapang sa ibabaw ng lupa. Halimbawa, yung kambing, yung tupa, yung kalabaw, yung baka. Sige nga, kainin mo na hindi mo kunin yung dugo. Hindi mo makain. Ang dugo na hindi ipakakain ng ating amang Diyos ay yung dugo na may simbolo ng buhay. Ano po ba itong yung dugo na may simbolo ng buhay na hindi ipakakain ng ating amang Diyos? Iyon ang dugo na buhay. Kasi yung kalabaw, yung baboy, yung mga hayop, yung mga mananap, mga animals na yan, hindi mo talaga makakain kapag hindi mo ipaawas yung dugo. Yun talaga ang sabi ng amang Diyos na hindi ipakain yung dugo. Kalukuhan yung mga sinasabi ng pari na kainin daw yung dugo. Pero ang karamihan na argumento nila, yung isda. Dahil ang isda ay may dugo. Oh. Pero ang pare hindi siya kakain ng dugo. Yung sampay na hindi. Pinahintulutan lang niya na kumain ang mga tao ng dugo. Kaibigan, kapatid. Ito. Ang lahat ng mga tinuturo ko dito para sa ikabubuti ng tao. Para mabago ang pamumuhay na buhay ng tao, yun lang po. Diba? Yung maling gawain, ituwid po natin. Yung gumagawa sa pagkain ng dugo, mali po yun. Hindi mabuti. Mahuhulog ka talaga sa impyerno niyan. Ano pa? Bakit? Marami na, di ba? Anong buwan na ngayon? Sa September na, no? Malapit na ang Disyembre 25. Sino po ba ang nagturo? Anong reliyon ang nagturo na ang Disyembre 25 ay kapanganakan ng Panginoong Hesukristo? Ang mga pare, sila ang nagtuturo. Wala ka talagang mabasa sa Bible na tiyak na yun araw na yun, yung Disyembre 25, ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Dahil, ito tapos na giistadihan ang Biblia sa mga panahon na yan. Siyempre, kapag tapos na giistadihan ang Biblia, hindi nila talagang makita at gusto nilang ipalabas na ang Disyembre 25 ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Yun po ay kalukuhan. Yun po ay hindi totoo. Wala ka talagang tiyak na babasa. Ma-Old Testament man at ma-New Testament, wala talaga. Wala kang mababasa. Dahil iyon ang gusto ng amang Diyos na walang taong makakita.
walang tao na kahit anong karunungan niya, kahit ano ang natapos niya sa pag-aaral, ang lahat na niyan ay ginawang lihim. Yun ang totoo. Yun ay gawa-gawa lamang nila ng mga pare. Gawa-gawa lamang nila. At lumaganap sa buong mundo. Halos karamihan ay nagsaulog na sila sa Pasko. Hindi itinuro ng mga pari kung anong ibig sabihin ng Pasko. Ang ibig sabihin ng Pasko, kung Paskwa ay pamimigay, mamimigay ka sa mga kapuspalad, sa mga taong mahihirap, yun po ang ibig sabihin ng Pasko. At walang araw, walang oras ang pagpamimigay mo. Iyon ang ibig sabihin ng Pasko. Sa makatuwid, kahit January, February, March, April, pwede kang, kahit anong uring panahon, pwede kang mamigay. Kung mayroon kang ikabigay. Mayroon kang ikatulong, tulungan mo ang iyong kapwa. Yun ang tama, kaibigan, kapatid. Sabi nila, basta araw ng Pasko, basta Disyembre na, September, November, September, October, November, December. Sabi nila, yun daw ang umpisa sa pagtulong o sa pamimigay ng tulong. Yun po ay kaduwagan. Hindi po yun tama. Ituwid natin. Gawin natin ng tama. Walang, kahit anong araw, kahit anong buwan, pwede kang mamigay sa tao kung mayroon kang maitulong. Bigyan mo. Tulungan. Para magawa ka ng tama. Yung sabi nila na magpatawad, panahon daw ng mga pagpatawad. Bakit kailangan pang panahon ng mga pagpatawad? Alam mo, kaibigan, kapatid, ito kung ikaw ay gumawa ng kasamaan sa iyong kapwa, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, tanan mo to kung ikaw nakagawa ng kasalanan, kasamaan sa iyong kapwa, ay huwag mong ipaabot ng gabi. Humingi ka kagad ng kapatawaran. Yun po ang tama. Kasi kapag gumawa ka ng kasamaan, kasalanan sa iyong kapwa, tapos naabutan ka sa pagkatulog mo sa gabi, baka hindi ka na makagising pa, baka hindi ka na makahingi ng kapatawaran sa iyong kapwa, sa mga nagawa mong kasalanan. Yun po ang tama. Ito ang tama, kaibigan, kapatid. Ano pa ang mga sinasabi nila? Ano daw? Yung tawag na, sabi na Christmas, gi-slide lang nila yun. Hindi yun Christmas. Christ, ang tamang pagkabigkas, Christ mas. Nagtuturo, nangangaral ang Panginoong Hesukristo. Iyon ang tama. Hindi Christmas. Christ mas ang tama.
Kaibigan, tandaan mo ito. Mahal ko ikaw. Gawin ko na tama kung susunod ka. Tandaan mo, ang Holy Quadrilogy ang nag-iisang sasakyan tungo sa iyong kaligtasan. Dito ka dumaan. Saan ito? Nandito lang. Ito. Sa araw na Sabado, magtuturo ako sa inyo. Pakinggan mo. At ituwid mo. Sundin mo ang mga tinuturo ko. Ang lahat ng mga tinuturo ko, ito ang pundasyon ha. Ito ang pundasyon. Iisa lamang ang tunay na Amang Diyos. Ano ang kanyang kalagayan? Espiritu, tulad ng hangin. Ang Panginoong Hesukristo, anong kalagayan niya? Ay tao. Siya'y hindi basta-bastang tao. Bakit? Siya po ang taong mayroong kaalaman, mayroong karunungan na binigay sa kanya ng ating Amang Diyos. At sa panahon ngayon, sa panahong ito, dumating na ang apat na malalakas na hangin na siyang magtuturo sa inyo. Ito ang Holy Quadrilogy. Ito ang apat na malalakas na hangin na kinakatatakutan sa iba't ibang reliyon. Alam ko na nabasa na nila yan, na talagang darating ang apat na malalakas na hangin na siyang wawasak sa buong daigdig. Daigdig ng kasinungalingan, puno ng kasamaan, daigdig na puno ng kasinungalingan, daigdig na hinarian ni Satanas. Maraming mga relihiyon. Tandaan mo to, kapatid. Saan ka mang sikta na relihiyon, iisa lamang ang sasabihin ko sa inyo. Dumating na ang apat na malalakas na hangin na walang makapipigil kahit sino man, kahit anuman. Ang ibig sabihin, walang makapipigil sa pagtuturo sa tunay na mga salita ng ating Amang Diyos. Matagal na po kasi iniwanan sa Diyos ang tao sa sobrang kasalanan na nagawa ng tao, sobrang kasamaan na nagawa ng tao. Pero ang Diyos ay mapagmahal sa kanyang mga pinili. Mapagmahal ka niya, kapatid. Pinili ka ng Diyos. Sumunod ka lang dito sa Holy Quadrilogy. Subayin mo ang tamang landas. Dumaan ka sa tamang daanan. Lumakad ka ng matuwid sa Holy Quadrilogy Religion Incorporated. Ito ang katapusan na relihiyon na nagsasabi ng katotohanan. Bakit po nagkasakit ka? Bakit po nagkakasakit ang tao? Dahil po
ni Satanas, yung diablo na yan. Siya po ang nagbigay ng mga sakit sa ibang tao sapagkat ang tao mayroon siyang mga nagawang mga kasalanan. Hindi niya alam na nagkasala na siya sa kaniyang mga salita. Nagkasala na siya sa pagbigkas ng kanyang bunganga, kandila. Nagkasala na siya. Huwag kayo magsalita kasi sa isang pitik lamang ng iyong dila ay makasusunog sa buong siyudad. Sino ang may sabi noon? Ang ating Amang Diyos sa pamamagitan kay Hesukristo. Ano daw? Hindi ka magbigkas, isang bigkas lang, isang pitik lang sa iyong dila. Ano po bang ibig sabihin nun? Di ba? May dila tayo, no? May dila tayo. Ano po bang ibig sabihin na huwag kang bigkas ng yung mga kasamaan ang ibig sabihin? Yung mga kasalanan, yung mga pangluluko, mga maling salita, yung mga panungayaw, yung mga salita na nakasakit ng iyong kapwa. Lalo na yung mga gumagawa. Dito tayo sa ating bansa ng Pilipinas ngayon. Itong Pilipinas ngayon, lalo na dyan sa Luzon, may pira ang bayan sapagkat ang Pilipinas ay mayaman. Lalo na dito sa Mindanao. Ang Mindanao, napakayaman ng Mindanao. Ito ang totoo. Yung mga namahala dyan sa Luzon, sa Pilipinas, yun talaga, kapatid, hindi sila talaga maliligtas sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Naging sinungaling sila, naging magnanakaw sila, ninakaw nila ang pira ng taong bayan. Tiyak na hindi sila maliligtas. Tiyak na sila ay susunugin sa dagat-dagatang apoy panahon sa adlaw ng mga paghuhukom. Bakit palagi ang baha dyan sa Luzon, sa Manila? Dahil sa mga magnanakaw na yan, dahil sa mga taong mga gumagawa ng mga kasalanan, mga taong mga sinungaling, kung wari sila yung mga banal, may mga pastor pa, di ba? Pastor pa. Naging mayaman sa pagnanakaw. Yung namang iba dyan, hindi naman pastor, lalo nang magnanakaw. Bilyon-bilyon ang pira na ninakaw nila. Tingnan mo sa telebisyon, sa mundo ng social media, tingnan mo, galit na ang tao. Kapatid, maniwala ka sa akin. Kapag hindi magbago ang mga tao dyan sa Luzon, babaha at babahain kayo talaga. Madadamay ang mga anak ng ating Amang Diyos. Madadamay sila.
Noong, anong pitsa ngayon? 6 ngayon? Noong isang araw, 2 ang low pressure area. Nagtulong-tulungan sila para lunupan, bahain ang Metro Manila, ang Luzon. Iyan po ang sabi nila, climate change. No? Galit ang Amang Diyos sa mga taong mga masasama, lalo na sa mga anak ng mga suwail. Galit. Ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Mahalin mo ang iyong mga anak, ha? Mga anak, mahalin mo ang iyong mga magulang, ang mga nakatatanda sa inyo, sapagkat iyon ang utos na mayroong buhay na walang hanggan. Kapag gumagawa ng ang tao ng mga masasamang gawain, lalo na sa mga anak doon sa kanilang mga magulang, wala siyang buhay na walang hanggan. Susunugin siya sa dagat-dagatang apoy. Sa iba't ibang bansa tayo, punta tayo sa iba't ibang bansa. Di ba marami ang baha? Di ba? Bakit binaha ang iba't ibang bansa? Kapatid, pinakita lamang sa ating Amang Diyos, ito ang tama. Pinakita lamang sa ating Amang Diyos na mayroon talagang paghuhukom. Sa ating Amang Diyos. Nakita. Pinakita. Pinakita ng ating Amang Diyos na mayroon talagang paghuhukom. Ano ang sabi niya kay Noe? Noe, nakita mo ba itong bagari, itong rainbow? Oo, nakita ko. Ito ang palatandaan na hindi ko nahukuman ang mundo ng baha, lunok. Ang ibig sabihin, wala ng lunok. Ihukom niya ang apoy na. Pero bakit binaha ang iba't ibang dako? Bakit binaha ang iba't ibang nisyon? Para malaman ng tao, maunawaan ng tao, maintindihan ng tao na mayroon talagang paghuhukom. Tandaan mo yun, kaibigan. Tandaan mo. Mayroon talagang paghuhukom. Noong nagsabi ako na mayroong bayan, may syudad, may bansang susunugin, di ba nangyari? May mga tao kasi na mga masasamang tao. Kinukutya nila ang Amang Diyos. Mayroon pang mga bansa na wala silang Diyos. Kawawa naman. Yung mga pinundar nilang mga bahay, napakamahal. Yung mga kutsi nila, napakamahal. Tingnan mo, wildfire lang daw. Doon nag-umpisa. Gumamit sila ng mga eroplano. Gumamit sila ng mga helicopter para mapigilan nila ang apoy. Ang tanong, napigilan ba ng tao? Hindi. Walang makapipigil.
Tao ka lang. Ang nagawa sa iyo ang Amang Diyos. Hindi ka makapigil. Wala kang karapatan na pumigil sa ating Amang Diyos. Yung mga relihiyon na gumagawa, may mga tandaan mo, iisa lamang ang relihiyon na walang 10%. Ito lamang Holy Guadalupe. May tao na nakakita sa akin at nagsasabi, mayaman siguro ang taong ito, bakit hindi siya humingi ng 10% abuloy? Kaibigan, tandaan mo, ang paggawa ng mabuti, yun ay nagpundar ka. Lalo na ito sa araw ng pagtuturo ko sa inyo, makinig ka at magbulay-bulay ka at sundin mo kung ano ang mga tinuro. Ito pala, yung palang pag-aabuloy ay hindi mabuti. Mayroon pa kasing mga nagsasabi ng mga iba't ibang reliyon. Kung ang binigay mo raw sa pare, sa pastor, sa ministro, sa pastora, kung malaki ang binigay mo, masobra pa sa 10%, malaki daw ang bahay mo doon sa langit. Ay, kalukuhan, hindi po yan totoo. Mayroon daw kayong lugar sa langit, may duna ka, na mapayapa ka raw doon, mayaman ka raw doon, may aircon ka daw. Naku po, hindi po yun totoo. Mga mali na mga pag-aaral nila, mga maling aral. Ang totoo ito tayong dito sa mga tao na nandito sa lupa ngayon, itong ating lupang katawan, pagdating ng araw ng paghuhukom, lilindol yan ng malakas. Paglindol ng malakas, papalitan itong lupang katawan natin, papalitan sa katawan na hindi na mamamatay. Doon sa bayang banal, wala ng luha, walang kasakit, wala ng gutom. Pero kung gusto kang kumain, may mga bungang kahoy, makakain ka. Kung gusto kang uminom, may tubig, makainom ka. Kasi may oxygen doon. Ang ating mga eksperto, ang ating mga scientists, nakita na nila na may oxygen doon, mabubuhay ang tao doon. Pero wala ka ng kayamanan doon, wala ka ng auto doon, wala ka ng wala na. Wala na. Ito ang tama. Bilang tao ka, minahal ka ng Amang Diyos, may hininga doon. May oxygen kasi, nakita ng mga eksperto yan. May punong kahoy na mayroong bunga. Na ang tao, kung gusto siyang kumain siya. Kung gusto siyang uminom, may tubig. Makainom siya. Yan po ang tama. Hindi tulad ng sabi ng pastora, mga pare, kung malaki ang ibigay mong porsyento,
sa iyong kita. Malaki daw ang bahay mo doon, may aircon ka doon. Doble daw ang blessing na maibalik sa iyo. Yun ang sabi nila. Yung iba mo, yung iba maniwala. Kasi gusto kasi ng tao nga, maligtas siya. Papaano naman maligtas ang tao? Napakasarap. Ito ang tanong ha, papaano naman maligtas ang tao? Tandaan mo ha, unang-una, ang Holy Quadro J ang iyong sasakyan. Ang mga pagtuturo na tinuro ko sa Holy Quadro J ay ang daan. Tamang daan, di ba? Papaano ka maliligtas? Iwanan mo ang mga kasalanan. Huwag ka nang magmura sa iyong kapwa. Huwag ka nang gumawa ng mga kasinungalingan. Buksan mo ang iyong puso at ang iyong kaisipan at tandaan mo sa araw, sa oras na ito ngayon, ako ay nagtuturo, sundin mo ang mga tinuturo ko sa iyo. Tandaan mo ha, iisa lamang ang tunay na Diyos. Ang Amang Diyos na sa langit. Iisa lamang ang tagapamagitan, attorney, savior, lawyer, ang Panginoong Jesucristo. Ito ang tama mong gawin para maligtas mo ang iyong sarili pagdating ng araw ng paghuhukom. Magbigay ka sa iyong kapwa, mahalin mo ang iyong kapwa, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili para maligtas ka pagdating ng araw ng paghuhukom. Hanggang dito na lamang po at tumayo tayong lahat. Tayo po'y manalangin sa ating Amang Diyos.